naku, masyadong liko-liko ang Ilog Pasig. Kailangan itong ituin. Kaya pala ang hina ng pag-usad ng vapor na ito. Madali lamang yan. Hindi ko batid kung bakit walang nakaisip nito. Dapat simulan ng paghukay ng tuwid na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa lagusan ng Maynila. Magandang panukala yan. Paman, pero hindi ako sa ngayon sa iyong gusto. Tila yata magastos at mapinsala. At saan naman kukunin ang mga salaping ibabayad sa mga manggagawa? Hindi sumira kung kailangan. Pagtrabahuin ang mga bilanggo ng walang bayan. At kung kukulangin ay sa pilitang pagtrabahuin ng taong bayan. Mga matatanda at ang mga kabataan. Subalit baka naman, Huwag ka nang tumutol doon sa studio. Sa ganyang paraan lamang maisa sa katuparan ng proyekto na walang anumang gastos. pero Ginoong Simon, hindi na nga taga-hito ang kinakaharap niyo. Ngunit lumipas na ang mga panahon iyon. Napakawalang bodo at bastos. Mga Ginoo, meron akong imumungkahi. Ano naman ang panukalang iyan? Nakakita na ba kayo ng pato? Oo, napakarami niyan sa lawa. Sisisirin ang mga susong maliit upang mapalalim ang Ilog Pasig. Maganda. Mapapahintulutan niyo ba kung isulat ang bagay na yan? Ngunit doon, Kustudio, kung ang lahat ay mag-aalaga ng pato, dadami ang balot, nakakadiri naman iyan. Hayaan mo na lang matabunan at matuyo ang lawa. Ginoong Simon, sayang at hindi mo nakita ang magagandang tanawin. Kamusta na si Kapitan Chato? Sige po. Ayaw niya magpagamot sa malabhanan. Sige, para inutusan niya akong pumunta sa San Diego para tingnan ang mga paupahang bahay. Ngunit sa aking palagay, kaya niya ako pinalis upang malaya siya makahithid ng opyo. Ang salot na opyo, ginagamit ito ng mga tao noon na walang halong pang-aabuso sa katawan. Tinuturing ito bilang isang gamot. Subalit, alam niyo ba na ang nagmalabis nito ay mga Chino? Kumusta ang mungkahing magpapatayo ng isang akademyang Kastila? Sa palagay ko, hindi may sa katuparan iyon. Matutuloy po, ito sapagkat hinihintay mo lamang namin ang permiso matapos magipagkita si Padre Emily sa Kapitan Hindirad. Nireguluhan namin ang pare ng 2 kabayong bastadyo at siya'y nangako sa amin ng tulong. Tutol si Padre Sibayla, kaya baliwala rin iyan. Tutol nga po, kaya siya narito ay upang makipagharap din sa Kapitan Hindirad sa Los Baños. Naintindihan ko, kahit bigyan kayo ng permiso, saan kayo kukuha ng pondo? Sambagan po, maging ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Kaninong bahay ang gagamitin niyo? Sa mayaman na si Makaraig po, ihihandog niya ang isang kanyang mga bahay. Inihanda lang ng mga kabataan iyan. Hindi masama ang inyong nais mangyari. Kung hindi matututo ng wikang Latin, maano naman ang wikang Kastila ng kahit ano. Ang panahon ngayon ay paoro na. Noong panahon namin kami nag-aaral ng wikang Latin sapagkat ang aming aklat ay nagsusulat ng wikang Latin. Nasa wikang Kastila ang mga librong ninyo. Subalit, hindi ito tinuro sa inyo. Mas masama ang panahon ito kaysa sa panahon nating mga magulang. May bago, ano ang sinabi na yung tiyo tungkol kay Paulita? Sindi mo na ako sa pagpili ng mapapangasawa. Kako, wala naman siyang mabibintas kay Paulita. Maganda, mayaman, pagkamat isang ulila. Mga beltis. Otoy! Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoo? 13 taon na nakaraan, tulungan ninyo akong magbibing sa bantay ng aking. Hayaan ninyo kayo naman na aking tulungan. Palagay mo, sino ako? Hila, isang taong inakala na lahat na patay na, at taging kabiguan ay labis ko rin ipagdamdam. Alam mo ba ang ihim na maaari kong kasawi at maaaring kabunyag ng aking mga binabala? Maaari kitang patayin ngayon, balit pababayaan kitang mabuhay at asahan kung hindi ko iyon pagsisihan.
Salamat sa iyong pagtitiwala, Ginoo. Hindi ako taong politiko, nais ko lang lamang pong manggagamot at iyon ang tungkulin nais kong magampanan. Darating ang panahong kilalanin kang tanyag na doktor, subalit higit na kadakilaan ang magpagaling ng malalang sakit ng bayan. Magandang umaga, Basilio. Kumusta na ang may sakit? Malubhan ang kanyang kalagayan at mahina na ang kanyang puso. At halos hindi na tumitibok ang kanyang puso. At wala rin siyang ganang kumain. Makinig ka sa akin, Basilio. Sa loob ng isang oras ay magsisimula na ang revolusyon sa isang hudyat ko lamang. Nandito ako para i-alok sa iyo ang inyong kamatayan o kinabukasan. Saan ka mapapanig, Basilio? Sa mga umapit sa iyo o sa iyong kalaban? May panahon ka upang mag-isip kung ano ang iyong pipiliin. Ano ba ang maaari kong gawin? Napakadali lamang, Basilio. Kunin mo lang ang isang nilalang na napakabuod sa akin at kahit kapitan at ikaw lamang ang nakakilala. Si Maria Clara? Oo, nais kong iligtas mo siya. Nahangad kong mabuhay dahil lamang sa kanya. Ngunit ang huli na po kayo nadating. Bakit? Patay na si Maria Clara. Patay na si Maria Clara? Kaninang hapon lang po, ganap alas 6. Hindi siya patay. Sinasabi mo lamang nga patay siya. Kailangan mo siyang kunin bukas din kundi mamamatay ka. Ilang araw na siyang may sakit. Kaya nagpunta ako sa kumbento para malaman kung ano ang kanyang kalagayan. At ito ang sulat na galing kay Padre Salvin na ipadadala ni Padre Irene para malaman ni Kapitan Siago. Patay lamang siya. Hindi ko nakita. Hindi na lamang alam na nabubuhay lang ako para sa kanya. Namatay siyang nagdurusa. Kaawa-awang Ginoo. Wala namang hayop dito, maski daga o ibon. Baka matanggal tayo sa pwesto dahil wala tayong nahuling hayop. Kaya umuwi na lang tayo sa Los Baños. Parang ko. Panalo naman. Talo na naman. Dinagdagan niyo ako. Hindi na lang kaya ako mag-aaral. Uwi na lang sana ako sa lalawigan at magsasaka ako doon. O di kayo maghahanap ng trabaho kahit ano. Anak, ayusin mo ang pag-aaral mo dahil sayang kung hihinto ka. Nasa ika-4 na taon ka pa naman. Bakit kaya ibig niya tumigil sa pag-aaral? Eh yung likas naman siyang matalino at napakahusay na mag-aaral. Hindi siya mabisyong tao. Bakit kaya umaayaw siya sa karunungan ng pagbabasa ng aklat? Kumusta, Pinitinti? Anong nangyari sa iyong bakasyon? Wala namang gaano nangyari. At ikaw? At alam mo bang nagbakasyon ako sa Tiani? Dahil sa pang-aayaya ni Padre Camura. Pulos pangarana ang ginawa namin. Ano nga palang leksyon kahapon? Walang pasok kahapon. Magaling kung gano'n. Eh, noong makalawa, Huwebes yun. Walang pasok tuwing Huwebes at Linggo. Ano? Oo nga pala, nakalimutan ko. Anong nangyari noong Merkules? Umulan. Noong Martes, nagdiwang kami ng kaarawan ng guro. Nanakbit niya ako? Hindi ko alam. Anong nangyari noong Lunes? Unang araw ng klase at nagtakda kami ng leksyon. May kailangan mamemoryahin. Hayaan mo na ang leksyon, maglakot siya tayo. Ayaw ko. Mag-ambag ka naman para sa monumento. Ang ito, para pamahimik ka na. Ina, hindi na po ako mag-aaral. Anak, umupo ka muna. Anak, mag-akit naman. Mag-aral ka mabuti. Tingnan mo ang anak ni Kapitan Simona. Nagbistula na itong obispo kung maglakad pagkatapos mag-aral. Hindi na talaga ako mag-aaral. Nangako ako sa iyong ama na alagaan kita at papaaralin hanggang sa ikaw ay maging isang abogado. Anong mapapala ko sa isang pagiging abogado? Ngunit ano rin ang mangyayari iyo ngayon? Ang partangan ng isang filibustero? Sinabi ko sa inyo noon na magtiis ka at magpakumbaba. Ngunit anak, Wala kayong dapat pag-usapan, ina.
Ano kaya ang naging resulta sa lakad ni Padre Irene? At ano kaya ang kapasyahan ng General? Sana pagbigyan tayo sa ating kahilingan. Sana nga. Ako ang bumuo ng panungkalang ito para sa pangkat. Patunayan mo ba sa akin, Pixon, kung ano ang batayan mo sa paniniwalang walang sariling pag-isip ang Kapitan General? Wala akong sinabing ganyan. Haha. Ito ang desisyon sa kahit anong bagay na kailangan niyang pagdesisyonan at natitiyak ko iyan. Patunayan mo ang mga sinasabi mo. Pangako, dadalhin ko ang mga dokumento na lalaman ng mga pitsa. Anong magiging batayan nila para hindi may pagkaloob? Ang isang bagay na magiging pakinabang ng lahat. Anong malay mo sa isip nila? Nagkakasundo ba ang mga tagapagtaguyod ng edukasyon para hadlangan ang karunungan? Pagkat sa kanila ang pagsisikap na ito'y kawalan ng kasiyahan. Paano kaya kung ang panukalang iyan ay nagmula sa paaralan ng sining at kalakalan? Magdahan-dahan tayo sa pagpapalagay. Ludo ako sa paaralang iyan na hinayaan na mamuno ng mga praile. Habang walang pruweba ang isang masamang hangarin, huwag nating hatulan pagbigay ng katarungan ng pamahalaan. Ang batang si Basilio ay matalino sapagkat pinupuri siya ng mga guro kaya hindi siya dapat makulong. Ngunit kung hindi siya makukulong, malalagay sa panganib ang mga tao at mapagkakamalan tayong hindi marunong mag-alaga ng bansa. Sa aking palagay, ang batang iyan ay inosente at walang kasalanan. Ang binatang yan ay hulihan ng pinagbabawal na aklat. Oo nga, mga aklat sa pangmedisina at ilang mga propetang mula sa Espanya na hindi pa man lang naaalisan ng balon. Hindi siya dumating sa mga salo-salo ng mga estudyante, kaya naniniwala akong wala siyang kasalanan. Sa ginawa kong ito, maisa sa ayos ko ang aking pagkakamali at ang pagkakamali ng iba. Hindi ko po kayo maintindihan at hindi pa ba kayo nababahala sa inyong mga pananagutan? Pero ang aking ikakabahala, ginawa ko ang aking kulungan. Karapatan kong gawin ang aking sariling kapasyahan. Ngunit paano ang bayan? Anong bayan? Ano ba sa akin ang bayan? Utang na loob ko ba sa kanya ang aking tungkulin at posisyon? Totoo ang Espanya ang humirang sa inyo at ang posisyon niyo ay hindi galing sa bayan. Ako kayong magpapatupad ng kabutihan at katarungan ng pamahala. Ano ba sa palagay mo ang ginagawa ko? Ako ba ay nagpapabaya? Hindi mo ba nauunawaan ang aking sinabi? Ang ginawa ko ay para sa lahat. Ngayon, inuutosan mo ba ako kung ano ang nararapat kong gawin? Iniibig ko ang Espanya, kaya ako naririto at nagsalita. Ayokong gustain at kasuklaman ang bayang ito. Sino, may sulat pa para sa inyo! Si Padre Camura! Halika, sabakan mo ko! Padre Camura, anong nangyari? May tatlong tulisan ang lumusog at may dala silang isak. Tinangay nila ang 50 piso. Huwag niyong sabihin niyan. Marahil kayo nahilo pa. Ano ka bang tao ka? Bakit hindi ko alam ang nangyari? Basta kailangan nating palabasin na maraming lumusog dito at magnakaw. Nahuli na po ang mga tulisan. Sinabi ng mga tulisan na niyaya sila ni Matanglawin na sumabi sa pangkat upang magdakaw sa mga mayayamang tao. Totoo ba ang balita? Saan kaya matagpuan si Simon at ang mga brilyante? Pinagpatawag ko kayo sa taong may sakit. May nararamdaman po ba kayo, Ginoo? Mawawala din ito. Anong ginawa niyo, Sir Simon? Huwag mo na akong gamutin. Ulihan. Kailangan mong malaman ang aking lihim. Huwag mong sayangin ang oras. Ayaw kong mamatay na nakabaw ng aking lihim.
Ako si Ibarra. Galing ako sa Europa at nagbalik ako sa Pilipinas upang makiganti. Sana patawarin ako ng Panginoon Diyos sa aking mga kasalanan. Ang Diyos ay magpatawad, Ginoo. Manatili ka sana sa kailaliman ng karagatan na walang hanggan, kasama ang mga korales at perlas. Kung dumating ang isang panahon na kakailanganin ka para sa isang dakilang mithiin, iluwa ka sana ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Samantala, diyan ka muna upang hindi maging kasangkapan ng kabuktutan at upang hindi maging tagapag-udyok ng kasakiman. Subalit baka naman... Huwag ka nang tumutol doon, kustodyo. Talo na naman. Laro na rin sa... Hahaha. Panalo naman. Talo na naman. Dinagaya niyo ako. Hindi patay si Maria Clara. May dadahilan ka para... Hindi totoo. Buhay si Maria Clara. Hindi na tumitibok ang kanyang puso. Maganda, mayaman, pagkamat isang ulila. Wala akong sinabing ganyan. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Japan liron. Iniibig ko ang Espanya. Kaya ako narito at nagsasalita. Ayokong... Manalakaron ko dari Regine. Regine. Mana ko rin? Dayon. Mana ko rin? Sinya, masulat po rin ako. Si Padre Camora. Hindi ka samahan mo ako. Hindi ka talaga. Si Padre Camora. Halika, samahan mo ko. Hindi na lang kaya pa mag-aaral. Uwi na lang ako sa lalawigan. Ay sabi. Anak, ayusin mo pag-aaral mo. Kumusta ang may sakit? Sige, gusto mo may sakit. Kumusta ang may sakit? Ano ka bang tao ka? Bakit hindi ko alam ang nangyari? Basta kailangan nating... Yeah! Up mga bagsak! Saan serious dito? Nag-immerse pa siya, guys. Alam ba ninyo na ang Pogi ko talaga. nagmamalabis? Photographer. Magiging sa oras,
nabalik ba lang siya? Tago. Uy, good. Kanang wala kay gamit, ya magduwa pa gyud. Wa pa kay ambag, ya magduwa.